Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Bicol. Ito po ang kwento. Taong 1990. Bakasyon nun at kakatapos lang ng eskwela. Bilang isang magiging high school na sa susunod na pasukan, talagang inaabangan ko ang araw na ganito. Walang pasok. Araw-araw, walang pasok. Kung kaya't kulitan na kami ng mga kaklase ko. Dahil eto na yung huling klase namin para sa taon na to. Harutan na sa klase. Pero yung iba kong klaseng babae ay medyo naiiyak. Dahil baka sa susunod na taon ay hindi na ulit sila magkaklase. Pero wala akong pake. Wala akong pake sa kanila. Ang mahalaga, wala nang pasok. Wala nang assignment. Wala nang mga exam. Hindi ko na kailangang manghingi ng papel kapag may test. At bukod pa dun, tuwing bakasyon ay pinapauwi kami sa aming probinsya para makapagbakasyon. Wala na kasing kasama dun ang aking lolo at lola. Kaming magkakapatid ang dinadala dun. Kasama ng iba ko pang mga tiyuhin. Nagtatrabaho kasi sa palengke ang aking mga magulang. May pwesto si nanay sa palengke at malaking kaluwagan sa kanila. Yung hindi na nila kami babantayan pa, lalo na pag walang pasok. Makalipas ang 1 linggo matapos ang bakasyon, kagaya nga ng inaasahan ko, umuwi kami ng probinsya nila papa. Pero sa pagkakataong ito, kasama namin ang isa kong pinsan, si Pakoy. Pinsan ko naman to sa side nila mama. Siya yung kasama namin sa tinitirhan namin sa Maynila. Sa Bicol ang aming probinsya. Pero matagal ang biyahe. Pagkasakay ng bus, halos inaabot kami ng maghapon. Sa dulo pa kasi ang aming probinsya, sa may bandang Sorsogon. Taon-taon naman namin itong ginagawa. At dati, dito rin kami nakatira, lalo nung maliliit pa kami. Pagkadating pa lamang sa istasyon ng bus sa Sorsogon, ay sinundo na kami ng aking mga tiyuhin. At kasama dun, ang aking pinsang isa pa. Siya naman si Pitong. Pinsan ko siya sa father side. Sa lahat ng mga pinsan ko, siya ang pinakakadikit ko. Magkasundo kami niyan, lalo na sa lahat ng kalokohan. Para kaming magkapatid niyan. Pagkadating sa bahay nila lolo, ay syempre kamustahan. At matapos yun, kainan na. Matapos yun, nag-aya na ako kay Pitong. Tara, punta tayo sa ilog. Tagal na akong di nakapunta dun . Aya ako kay Pitong. Sige ba? Teka lang may kukunin lang ako. Sagot naman ni Pitong. Malapit lang ang ilog sa amin. Mga kalahating kilometro lang ang layo. At sanay na kaming maglakad papunta dun. Sumama sa amin si Pakoy at yung iba ko pang kapatid. Marunong naman kaming lahat lumangoy. Pero yung ilog na yun ay hindi naman ganun kalalim. Mababaw lang yun. At madalas pinaliliguan ng kalabaw. Pagkadating dun, biglang nagsalita si Pakoy. Ang babaw naman ng ilog dito. Nakakatamad maligo. Sabay dampot neto ng bato
at bumato sa ilog hanggang sa kabilang panig ng ilog. Nako, huwag kang magbato dyan. Pinagbabawalan kaming magbato ng ganyan. Sagot naman ni Pitong. Oo, Pakoy. Bawal yun dito. May mga nagagalit. Sabi ko din. Sino naman magagalit? Wala namang tao dito. Sagot naman ni Pakoy. Maya-maya pa, biglang may lumabas na matanda sa kabilang panig ng ilog at nakatingin lang sa amin. Dahil doon ay bigla nang nag-ayang umalis si Pitong. Kung kaya't nagmadali na kaming umalis doon sa ilog. Habang naglalakad pabalik, ay ang ingay pa din ni Pakoy. Bakit ba tayo umuwi agad? Ano ba yung matandaan na yun doon? Kanya ba yung ilog? Tanong pa ni Pakoy. Nagkatinginan na lamang kami ni Pitong. Maya-maya pa, ay bumulong si Pitong. Huwag ka maingay. Baka marinig tayo. Bakit huwag maingay? Sagot naman ni Pakoy. Kung kaya't wala na akong nagawa, kung di takpan ng bibig niya para hindi makapagsalita. At nang makalayo-layo na kami sa ilog, ay muling bumulong si Pitong. Ayaw nilang maingay dyan sa ilog. Saka yung matanda na yun, aswang daw yun. Sabi pa ni Pitong. Pagkadinig nun, biglang inalis ni Pakoy ang kamay ko sa bibig niya. At sabay humalakhak ng napakalakas. Dahil dun ay napatakbo na kami nila Pitong. Dahil sa takot na madinig kami ng matanda. At iniwanan namin si Pakoy na ayaw pa ring tumigil sa pagtawa. Pagka-uwi, ay agad kaming tinanong nila Papa kung saan kami galing. At sinabi namin sa ilog. Saka namang pagdating ni Pakoy. Ba't niyo ako iniwan? Asar na tanong nito. Yung ingay mo kasi, tawa ka ng tawa. Kung marinig tayo ng matanda. Sagot ko pa. Kalokohan lang yung aswang na yan. Papaniwala pa kayo dyan. Sagot pa ni Pakoy. Kita mo nga wala naman nangyari sa akin. Mabait naman yan si Pakoy. Yun nga lang, may pagkahambog. Lalo pat hindi sa probinsya lumaki. Nung araw din yun, nung sasapit ng takip siling, ay nagyaya ng manood ng TV si Pakoy. Makalipas ang ilang minutong pagkabukas ng TV. Ano ba naman yung TV nyo? Walang palabas. Mabuti pa sa amin, magaganda palabas. Bulalas ni Pakoy. Dito sa baryo namin, meron naman ng kuryente. Meron na din TV. Pero hindi pa kagaya sa Maynila yung ibang channel dito. Dahil hindi pa umaabot. Kaya madalas, radyo ang pinapakinggan dito. Kung kaya't pinatay na lang namin ang TV. At kapag ganun, kagaya ng dati, ay pinapakwento namin si Lolo ng mga tungkol sa mga katatakutan. Tungkol sa mga kababalagan. Habang nagkukwento si Lolo, ay napunta yung paksa sa may buntot pagi. Ano po ba yung buntot pagi? Biglang tanong ni Pakoy. Iyon ang pangontra sa aswang. Yun ang ginagamit para pantaboy sa kanila. Sagot naman ni Lolo. Meron po ba kayo ng lolo? Pwede ko po bang makita? Tanong naman ni Pakoy. At may itinuro si Lolo na nakasabit sa dingding. Isang mahabang bagay na parang isang kahoy. Parang sanga na patpat pero medyo mataba yung kabilang dulo. At yung kabilang dulo naman ay parang walis tingting. Kinuha ito ni Lolo at pinahawak sa amin isa-isa. Matapos yun, ay tinawag na si Lolo ng aking mga tiyuhin kung kaya't natigil na ang kwentuhan.
Dito pala takot yung sinasabi yung aswang, ha? Pabulong na sabi ni Pakoy. Oo, dyan nga. Yan ang buntot pagi talaga. Sagot ko pa. Tara, puntahan natin yung aswang doon. Yung sinasabi nyo. Para malaman talaga natin kung totoo yung sinasabi nyo. Sabi naman ni Pakoy. Huwag na, ano ka ba? Ano ka ba, Pakoy? Sagot ko pa. Huwag kami ingay. Baka marinig tayo ng lolo. Sagot pa nito. Ano? Tara na, isang beses lang. Pag-aaya ni Pakoy. Sige na, tapos babalik ulit agad tayo. Sabi pa ni Pakoy. Kung kaya't nagkatinginan na lamang kami ni Pitong. Nang bigla na lamang lumabas ng bahay si Pakoy, bit-bit ang buntot pagi. Kung kaya't wala na kaming nagawa at napasunod na lamang sa kanya. Oh, ay, saan kayo pupunta? Biglang sigaw ng isa sa aming mga tiyuhin. Kung kaya't bigla kaming natahimik. May bibilin lang po. Diyan lang po sa may tindahan. Sagot naman ni Pakoy. O sige. Bumalik agad kayo, gabi na. Dahil dun ay nagpatuloy lang sa paglakad si Pakoy. At sumunod na lang kaming dalawa ni Pitong. Buti na lamang talaga at nakalagay sa sakong ni Rolyo yung buntot pagi. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Madilim na ang paligid nun. At dahil na rin sa kahambugan ay inilabas ni Pakoy yung buntot pagi habang naglalakad. At parang inihahampas niya ito sa hangin. Iwinawas-iwas na parang nakikipag-espada. Kami naman ni Pitong ay palingalinga sa paligid. Nang bigla akong nakaramdam ng parang biglang dumaan sa damuhan. Pero naisip ko na baka pusa lang yun. Dahil napakabilis ng kilos nito. Habang naglalakad, bigla namang bumulong sa akin si Pitong. Narinig mo ba yun? Napatingin ako kay Pitong. Dahil akala ko, ako lang ang nakapansin nun. Nang bigla na namang may dumaang napakabilis sa kabilang gilid naman. At kaming dalawa na naman ni Pitong ang nakaramdam nun. Nang sa di kalayuan, ay may naaninagan kami. Parang naglalakad patungo sa amin. Dalawang lalaki. Pakoy! Pakoy! Balik na tayo! Sabi ko. Hindi! Kailangan masubukan natin to. Talagang totoo yung sinasabi ng lolo. Sabi pa ni Pakoy. Habang tinatansya-tansya niya yung buntot pagi. Nang biglang may lumitaw sa aming harapan. Isang nilalang na di ko mawari. Parang mabangis na hayop ito. Pero parang kalahating tao. Bigla itong umangil na napakalakas. Para itong isang mabangis na hayop. Napasigaw na kaming dalawa ni Pitong dahil sa labis na takot. Kung kaya't hinatak na namin si Pakoy. Ngunit si Pakoy ay tila nakapako ang mga paa sa lupa at hindi umalis. Pakoy! 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 Pagkatingin ko sa kanya, ay nakabukal lamang ang bibig nito. Nanlalaki ang mga mata at hindi makagalaw. Parang natulala si Pakoy. Nang maya-maya pa'y biglang may nagpakita muli sa bandang likuran pa na isa pang nilalang. Kakaibang itsura nito. Hindi maitim ang balat nito. Ngunit nagtataglay ito ng mga kakaibang klase ng buhok sa katawan. At meron itong matatalas at mahahabang kuko. Tumakbo ito patungo sa amin. Kung kaya't sabay na naman kaming napasigaw ni Pitong. Habang papasugod sa amin,
ay naituro ko kay Pitong yung buntot pagi. Kaagad naman itong kinuha ni Pitong at iniumang sa aming harapan. At sa isang iglap ay biglang nawala yung aswang. At kasunod nun ay ang pag-angil na naman ng isa pang aswang sa aming likuran. Napakalakas ng pag-angil nito habang tumutulo ang laway. Nag-aabang na itong sumugod sa amin. Pilit namin hinahatak si Pakoy. Ngunit hindi pa rin ito kumikilos. Halos kinakaladkad na namin siya. At maya-maya pa ay umumang na ito. Nasusugod sa aming tatlo. Nagsisisigaw na kami ni Pito nang sumugod ng napakabilis ang aswang. At bigla na lamang huminto. Huwag niyo kaming gagambalain. Nananahimik kami. Pagkarinig namin yun ay para kaming natulala ni Pito. At kasunod nun ay bigla na lamang itong nawala. Ang mga sumunod nangyari ay nakarinig na kami ng mga yabag na mga paa. Parang tumatakbo patungo sa amin. Ayun! Ayun sila! Ayun! Mga boses na naririnig namin mula sa di kalayuan. Hanggang sa nakilala ko na ang boses ng mga tumatawag. Asan ba kayo nagsusod ha? Kanina pa namin kayo hinahanap. Galit na boses ni Papa. Halos hindi kami makapagsalita dahil sa labis na takot. Kaming dalawa ni Pito. Si Pakoy naman, saka pa lamang din nahimasmasan. Pagkalipas ng ilang minuto, basang-basa ang short nito. Naihi dahil sa sobrang takot at hindi nakagalaw. Tulo ang uhog ko pati ang luha ko sa sobrang takot ng gabi na yun. Kaagad namang kinuha ni Lolo ang buntot pagi mula kay Pito at isinilid ito sa sako. Matapos yun ay kaagad na kaming umuwi. Pagkadating ng bahay nila Lolo ay ikinuwento namin ang nangyari. Sermon ang inabot namin kina Lolo dahil sa nangyari. Ayon kay Lolo ay para daw kaming naghamon sa mga aswang nung gabi na yun. Kabilin-bili na ni Lolo na gagamitin lang daw namin ang buntot pagi bilang pangdepensa kung mangyaring sugurin kami sa bahay. Pero kung bit-bit mo ito at winawas-iwas mo doon sa may kalsada, ay parang naghahamon daw ito sa mga ganyang nilalang. Nung gabi ding yun, ay nilagnat ng husto si Pakoy. Kung kaya't napatawag pa sila Lolo ng manggagamot. Tinawa si Pakoy. At matapos yun, ay unti-unti naman nagbalik na sa normal ang pakiramdam ni Pakoy. Meron lamang binilin at meron lang pinainom na tubig. Kinabukasan, ay nag-aya ng umuwi si Pakoy pauwi ng Maynila. Ayaw na nitong magbakasyon pa sa probinsya namin. Kung kaya't napaiksi ang aming bakasyon nung panahon na yun. Pero mabuti na lamang talaga at yun lang ang nangyari. Dahil nung mga sandaling nakaharap namin ang mga aswang, ay hindi ko na alam talaga kung anong mangyayari. Pero sa mga sumunod na taon, ay umuwi pa rin naman kami ng Bicol. Pero hindi na sumama pa si Pakoy. At dahil dun, ay nabawasan na din ang kanyang kahambugan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap.
Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po, at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganun din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Bungkawil at Tampos family po sa inyo. Maraming salamat po kay Boss John Moses. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po. Shoutout din po sa Kalinog, Iloilo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Arfi Saraba, dyan po sa may Mindoro. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa mga taga Mindoro po, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Alvarez family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Flash na nagtatrabaho sa Coastwood Furnitures. Shoutout po sa inyo. At sa mga taga Coastwood Furnitures, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Hads, dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family, dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na-i-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar, dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia 3, Imus, Cavite. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos, dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads, dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji, na Boss Rudy The Boy Valera and family, Ma'am Ritz Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fasio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise,
at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pascua, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Roel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jainodin. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Jainodin, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo, boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, boss, shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano, dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo at sana po yung maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabaog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia, dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga-Libutan, Mamasapan, Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jainodin, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes, dyan po sa may New Zealand. Maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys, dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family. Kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan, shoutout po sa inyo. Ang pagbati po ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano, dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Daghang salamat, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot, dyan po sa may Barangay Banban, Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niyang mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo yan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Chief Engineer ng LCT 908, Chief Engineer John Moises Tampos Bungkawil. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi.
Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Kay Boss Rudy Daboy Valera. Kay Boss Rich Consulta. Kay Boss Christian Vergara. Kay Boss Ted William Amutan. Kay Boss Rodel Jelay Maglinaw. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Pasio Hernandez. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Eman Cueto. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Cueto, shoutout po. At sa bayaw po ni Boss Benji, na si Boss James Mariano, at ang kanyang pamilya po, family po ni Boss James Mariano, shoutout po sa inyo. At sa 3 lovely angels po ni Boss Benji na sila Eliza Bryce, shoutout po sa inyo. Aliyah Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji, na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Benji po, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa buong kapuluan po ng Pilipinas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Boss Benji, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Montalban Rizal at sa Kalintaan, Occidental, Mindoro. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Kamusta po kayo dyan? At maligayang Pasko po sa inyo. Sampu po ng inyong pamilya. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Amphi Saraba. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Vienna Sakmon, dyan po sa may UAE. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ingat po kayo dyan palagi. Maligayang Pasko po sa inyo. Sampu po ng inyong mga pamilya. Shoutout din po kina Boss Rick at Boss Resty Alcantara, dyan po sa San Diego, California. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss June Alcantara. Shoutout din po sa Alvarez family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat dyan. Sampu po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss JR Palau. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Eduardo Palau. Maraming salamat po sa laging pakikinig. Sobrang salamat po. Maligayang Pasko po sa inyo. Sampu po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.